Susunod na, pili na, Pino pa. Cool 97.5. Cool. Kabayan, pagod ka na ba sa mga nakikita at nababalitaan mo sa araw-araw? Mga negatibong issue at suliranin na parabang wala ng katapusan? Tumutok na sa iyong pang-umagahang programa tuwing araw ng Sabado. Pili na, Pino pa. Pili na, Pino pa. Kasama si Pedro at si Juan. Pili na, Pino pa. Dito lamang sa Cool 97.5. Para sa inyong mahalagang mensahe, mag-text sa 0998-058-5530. Hoy, isang napakagandang umaga, malamig na umaga, sa araw na ito. At medyo makulimlim. Sabi nga nasabi na La Nina. Andito na ang La Nina. Nawala na si La Nino. So maghanda tayo at ang mga lugar natin ay talagang Baguio City. Kala ko noon, nung bata ko, hindi mababaha dahil bundok eh. May mga lugar din palang nababaha dito sa Cordillera. Kaya maghanda-handa ho tayo, lalo na yung mga nasa bundok. Yes. Mag-ingat po kayo kasi ang galaw ng lupa ay hindi natin nakikita. Ito na pala ay nag-i-slide. Pababa. Dahil sa Nyakunada jay Ilocano, nasa pasa po di danom. Lagi jay natigang daga. Isungag tinag. Nakita tayo jay Canon Road, di Darabi. Medyo nagalis di jadalan mo at datipitak basit tagtuntudo. So ingat tayo kakapsat, lalo na yung mga turista dyan sa mga papanik dito sa Baguio City. Mag-ingat po kayo. Good morning sa lahat. At sa araw na ito, isa pong bendisyon ng Panginoon ang darating sa bawat isa sa atin dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Bati ka rin, Doc Pedro. Yes. Naimbag ngagsapa ti amin nga agdungdungog iti daytoy nga FM 97.5 ken dagiti mangururay iti di programa nga Pili na Pino pa. Naimbag ngagsapa tayo amin. Yes. So good morning sa inyong lahat at ngayong araw na ito, sa umagang ito, tayo ay nagkaroon ng pribilehyo para at pinagbigyan tayo na maimbita ang isang napakasipag at isang ama. Nice. Mapagmahal na tatay sa kanyang pamilya, si Sir Nats. Yes. Good morning sa iyo. Good morning, Sir Juan, Sir Pedro, at good morning sa ating lahat na nanonood ngayon sa programang ito, Pili na Pino pa. Tunay nga na tayo ay pinili at sana ay patuloy tayong mapino. So sa lahat po ng aming mga kababayan dito sa bansang Pilipinas na inaabot ng broadcast na ito, gayon din naman sa ibang bansa, sa ibayong dako, magandang umaga. At nabanggit mo yung ibang dako. Meron tayong nanonood ngayon sa Canada. Ang pamilya ni Pastor Binancio Claro. Yes. At ganoon din si Alice Nimpa, Kanipas, Canada. Saka sa US, yung mga kapatid ko. Sabi ko, manood kayo para makapagpadala kayo ng suporta. At sa aking mga anak, may anak ako sa Pampanga, 2. At sa aking pamilya dito sa Baguio City, good morning sa inyong lahat. Yes. At sa araw na ito, sabi nga, Pili na Pino pa.
Kasi marami ng pili na, pero gaspang. Magaspang. Sa araw na ito, ang ating pong topic ay patungkol sa pagpipili ng tunay na leader o yung totoong leader ng ating bansa. Bakit? Medyo nakikita na natin ang mga kulay ng mga taong binotos natin ngayon na pinagkatiwalaan ng tao at binigyan ng pagkakataon para maglingkod sa ating bayan. Pero ngayon ay nakikita natin na iba pala ang kanilang intensyon. Kaya ngayon sa araw na ito, tayo ibibigyan ng karagdagang liwanag sa ating guest ngayon na si Sir Nats. Kasi nga, si Sir Nats exposed sa mga patungkol sa batas ng gobyerno, mga civil service law. Yes. Yung tinatawag na ARTA. Kasi nag-ARTA service din tayo, no? At saka involved pa rin siya sa civil society. Batiin mo pala yung mga kasamahan sa CRFB. Yes, oo. Binabati ko ngayon ang ating mga kasamahan sa CRFB Council for the Restoration of Filipino Values. Yung mga nasa opisina o nagtatrabaho sa opisina, nakasamahan po namin. At ganin din naman sa mga kapartner sa buong bansang Pilipinas, yung ating pong mga kasamahan sa mga probinsya dito po sa Region 1, sa Region 4A, 4B, at ganun din sa Region 10, sa NCR, at sa ibang dako pa ng bansang Pilipinas. Malapit ka na sa China. Ganun din naman sa mga nasa Spratlys. May nanonood sana sa atin, ano? May mga kaibigan tayo doon. So sa araw na ito, ay tayo po ay bibigyan ng karagdagang liwanag. Bakit? Kailangan mga tao, mahilig tayong pumili ng mga leader na sikat. Yung mga artista. Yung mga mayaman. Pero may pobre din na lumabas, ano? So, sa araw na ito, sabi nga nila, kung tayo ay pipili, dapat yung Pino na leader. Paano ba? I-guide mo nga kami, Sir Nats. Ano ba yung mga dapat nating tignan sa isang leader bago siya mabotos o maging leader natin sa bansa? Ito ba ay nakabase sa kanyang kagwapuhan o kagandahan o kanyang ugali? Well, Sir Pedro, Sir Juan, ako'y naniniwala na hindi naman natin kailangan natin ang isang liderato na marunong at may alam din sa batas, may alam sa administrasyon, sa management, at sa pamamalakad sa ating pamahalaan. Yun lamang ay kung titignan po natin, no, maliban sa mga sabi mo na kanina, nagwapo at magaganda, no? At sikat, no? Pwede Dahil dyan, pwede. yeah, kagaya ninyo. Okay? Pero meron tayo at hindi tayo kinukulang na mga eksperyensado at marunong sa or may kaalaman sa administrasyon. Yun lamang ay talaga ang kinukulang tayo yung pagiging Pino, no? So kinakailangan talaga ng mga liderato na hindi lang marunong sa administrasyon kundi may integridad, no? Na kung saan ay talagang hindi niya kukunin ang kaban ng bayan. Yan, kasi yan po ang sa dami ng kulang. sinabi mo, Sir Nats, parang walang qualified. Perfect yan eh. Parang walang qualified. Parang ang hirap dapat may doctorate degree. Yung mga tatakbo, ano? Hindi pwedeng high school graduate lang. Yes. Pero ano ba sinabi sa batas ng qualification kasi? Ano bang dapat natapos na isang leader? Ayan ay hindi lang naturally born citizen, pero nakalagay nga doon ay able to read and write. Yun lang yung nakasulat doon. Pwede So ba kinder? basta nakakasulat, no? At walang lahing Chinese? Ganun ba yun? Hindi Naturally naman, born. Naturally born. Okay. Hindi na necessarily na may lahing Chinese, no? Kaya Basta alam niya. Basta foreigner, basta Pilipino. Pilipino pinanganak dito. Hindi naman yung kapag tinanong mo ano ang maalala mo noong bata ka? Ay, di ko alam. Narinig mo na ba yun, sir? Basta lumaki ako sa farm. Lumaki ka. Kaya nakahata ko ngayon, mga kapatid, kasi medyo, alam nyo, ang mga walang buhok ay silang unang nakakaalam kung uulan. Kaya meron kaming... ikaw, Pedro, anong masasabi mo
Diyan sa topic natin ngayon. Actually, Kahuan, meron akong ginawang kanta para sa talaga. topic Sige. natin. Okay. Kailangan na kantahin ko muna para maliwanagan ang ating yan mga ang isip isi-share ng mo mga ngayon. ito. Sige. Yes. Okay. So, let's hear the song. Sariling compose niya yan, ha? Galing sa mga himay-may ng kanyang kaloob-looban. Let's welcome Doc Pedro. Good morning kay Sir Robin. Magpagaling ka, sir. Isang samahan, maging sa pamahalaan, panahon na naman ng pagbabago. Panahon na namang pagpili ng tamang pinuno at tapat sa perbisyong bayan ko. Hindi ko rakot, may takot sa Panginoon. Tayo nagising na, wag pumili ng pinuno. Walang pagmamahal sa tao, bayan at kalikasan, lalo sa Diyos na makapangyarihan. Yes. Gising na, Gising na. Pilipino. Yes, gising na. Tayo na, tayo na. Pili na, Pino pa. Gumising ka, bayan ko. Good morning din kay Jesus Season. Bilang pinuno, magsilbing modelo, simula ng pag-unlad ng bansa. Ika'y tularan sa iyong kahusayan at katapatan. Resulta, marami kang matutulungan. Pinuno'y higit pa, pamamahala sa iba. Maging mabuti sa iyong mga kasapi. Ikaw lamang ang gumagalaw, bigyang daan ang bayan ko. Huwag pagpapaloko, huwag magluloko. Ang mga kandidato, Diyos ang kaharap ninyo. Magpakatotoo kayo, magpakatotoo kayo. Ay, makinig kayo. Magpakatotoo kayo. Yes! Galing ah. Oy, magpakatotoo kayo. Hindi lang pili na Pino pa. Dapat totoo. Totoo. At tayo mga bumati sa ating umaga, si Sir Larry Itliong. Praise the Lord. Blessed Saturday sa inyong lahat. At kay Jezreel Garcia, bumabati. Yes. At good morning po dito sa Isabela. Nasa Isabela, si Pastor Jezreel. Si Emma Ramos, ng Rosario, Katagintingan. Good morning po sa inyo. Happy Father's Day ulit. Happy Father's Day ulit Good morning din from Corina. At hindi na si Corina Sanchez to. Corina ang pangalan taga Rosario din to. Si Ann Garcia from Isabela. Good morning po from sa inyong lahat from Isabela. At sa lahat ng mga nanonood ngayon si Sister Ligaya
Si Engineer Pascua, Pascua, Sister yes. Joy, si Sister LD. Good morning po sa inyo, mga mga morning people. Ganun ang dapat isang politiko. Yes. Dapat nagigising ng maaga. Aga. Oo. Parang manalon yan eh. Pinupuntahan niya kaagad yung mga constituent niya, nagsisilbi. Tinitignan niya kung ano yung pwedeng magawa. May kakilala akong ganun eh, taga Baguio eh. Pero ano ba ang talagang sinabi ng Biblia tungkol sa mga nagsisilbi sa gobyerno? Actually, ang pagrebangan kadagiti agturay iti gobyerno kuno na ijay. Turay Yang Saan ba turay. yan nakasulat? Doon sa Roma chapter 13 verse 1 to 3. Anya ko na. Una na jay. Rabang iti amin at tao nga agtulnog kadagiti agturay iti gobyerno. Gapu tawan iti awan ti turay asaan nga agtaod iti Dios. Nagapo kinapon Diyos. Ti Dios ti nagisaad kadagiti agturay. Ngarod ti si asin naman asumukir kadagiti agturay sukir namet iti ituyang ti Dios ket yagna ti dusa iti mismo nga bagina. Saan adagiti agaramid ti naimbag ti agbuteng kadagiti agturay no di ket dagiti agaramid ti dakes awan pagapuam nga agbuteng iti agturay. Aramidem ti naimbag ket idaydayaw na kanto. Amen. Basta dapat Ilocano nagadalom dayta. Good morning pa kay si Pastor Justin Parcasio. Paulo Parcasio. Tsaka good morning din sa iyo, Pastor. Si Sister Joy Ellen, binabati ka. Sabi niya, ang butihing guest natin, si Sir Nats. God bless you. Sabi niya rito, pili na, pino pa. Tunay nga na ang mga napili ay patuloy na mapipino. Pwede ba yun? Pwede. Pag pinili mo, dapat magbago, no? Kailangan may pagbabago. Matauhan na. Inyati may bagam, di binasa ta. Mamati akdita tayo sutihin na sa ni Apo. Nga, adda, tilidirata tayo nga nakatugaw kat masapul nga submit tayo. Mabalin kaya Tagalog. Sige. Dahil baka hindi nakakaintindi yung iba, no? Sige. Dahil nga po naniniwala tayo na nangyari yan na may pahintulot ang Panginoon, no? Sapagkat hindi pinapahintulutan ng Diyos ang rebellion, no? Bagamat sa pagpili, bumalik tayo sa pagpili, bago pa sila maluklok, ay siyempre alamin natin kung ano ang nararapat at piliin natin kung sino dapat ang nararapat. Kaya nga po pinag-usapan kanina na hindi lamang po marunong at siyempre hindi yung bang mahirap naman yung walang alam, di ba? May kaalaman pero dapat may integridad, may banal na pagkatakot sa Diyos. Yes. Amen. Alam mo, ang na-pick up ko dyan, Pedro, doon sa binasa mo, sabi niya, ang mga torturay, handa nga mabuteng, kadagiti nasisya, dapat dagiti nasisya, at handa magbuteng, kundi dagiti aramid tidakos, isuta ti agbuteng niya. Yes. So, no, torturay ka, sika tinadjay, ingkabilda ka, gamin ta, para kadagiti adagiti puso, adagiti pakinagam mo, dagiti nasayaat nga raramidan ti tao. Ngam na digay dakos nga raramidan ti tao, dapat mabuteng da. Ngapay nga ta. Ba't kaya matakot sila? Dahil may ginagawang masama. Dahil wala ka namang ikakatakot sa Diyos kung maayos ang iyong palakad at ginagawa. So matatakot ka dahil maaring may paghuhusga ang Diyos, no? Naniniwala tayo na nagtatanggal din ang Diyos ng mga hindi nararapat, no? Kaya po kung tayo po ay nakaluklok at nakaupo diyan sa liderato, ay pagbutihin na natin kasi yan ang pagkakataon na maglingkod at gawin ang pagbabago sa ating bayan, no? Kesa naman yung pagsasamantalahan natin yung ipinagkatiwala sa atin, di ba? Paano kaya yung mga walang Diyos na politiko? Pwede ba yun? Walang Diyos? Meron. Meron ba yun? Alam niyo ba ang Diyos nila? Alam niyo ba ang Diyos nila? Sino? Siyempre, pera talagang Diyos nila. Pera. Pero alam mo, yung pera,
Naku, yan ang isang instrumento ng Yes. kalaban. Oo, yun. Para ikaw ay bumagsak. Yun ang Diyos na. Oo. Ano sabi niya? The love of money, Is the root of all the evil. root of all. Ha? Love of money, hindi yung money lang. Ha? Oo, kasi yung lahat naman tayo pagmamahal. may pera. Oo. Pagmamahal sa salapi, Oo. sa pera. Oh. So, dahil sa pagmamahal mo, gagawin mo lahat para mangurakot. Yes. Yan ang nakakatakot kung minsan, ano? Oh, dahil, sabi niya, sa ating pag-aaral, ang isang character daw ng isang leader, sabi niya, strong leader needs to have integrity, yung sinabi mo. Honesty and ethical principle. Yan. They should be someone you can trust to make sound decision. Mga desisyon na tama. Look for someone who leads by example and inspires others to be their best. Pinapagawa niya, ginagawa niya, kung ikaw isang leader, pati mga kasama mo, nagiging best sila. Dahil magaling kang leader. Hindi yung pati sila ay gumagawa ng mali, hindi mo pa alam. Sabi niya, ang isang leader din, meron daw siyang vision. Ano ba ang Tagalog ng vision? Pangitain. Pangitain o mga foresight. Foresight. Vision dito to Rome. Dahil ito papanan tayo. Great leaders have a clear vision for the future, a sense of direction. At ito'y tayo, ito'y kayat tayo, ito'y karamidan tayo. And a plan to get there, they can articulate their goals in a way that excite and motivates others. Ayan. Kit aramidan tayo tinasayat at aninya ngay garo. Dahil lang, iti lugar tayo. Intad niya po Diyos, kat niya, imintinar tayo Hantay nga dadaalan, tayo sumatintad na nga posisyon niya po. Kasjay ko ma. And then, alam mo bang isang leader daw ay magaling sa communication? Tama ba yun? Yes. Communication? Oo. Pero sabi niya rito, effective communication is essential for any leader. They should be able to clearly and concisely convey their ideas as well as listen attentively to the perspective of others. Ano masasabi mo dyan? Well, Communication. Naniniwala ko dyan. Kasi kung hindi ka marunong sa communication, you cannot influence the people under you. Ngamin, we have vision, di ba? So, how can you bring the people or help other or require the people to support your vision? No, di mo ammo. We do not know how to communicate our vision. So, we need to have a clarity of the vision and impart the vision to our followers. Kasi the moment that they will they will be able to understand the vision, na intindihan nila yung vision, they will become the owners of the vision. Jay ngay haamo nga masapol nga ikan iso dati incentive tapno i-pursue the vision, but because they believe that the vision can happen, the people will pursue the vision and also support the leader who is pursuing the vision. So nga masapol ti communication mo ta. So, no yung baga ng decision making, di may isang leader. Inya ti may baga mi jay, Pedro. Kailangan kanu ket nalaing nga desisyon, able to weigh information, assess risk and opportunities and make good sound decision. Kat anya gamin ti aramidan aya ti may sa political leader. Agselbi. Silbi. Ada ti mai-share ko ngay iti may sa kat agbuteng iti Dios ken dayawon na amin. Jay. Tapos aramidan mangi dadaulo kas adipan. Mangited akas la Kristo nga ulidan. Like Christ-like. Christ-like. Well. Tapos Pwede ba ipako sa krus yan? Pag nagkasala? Ano pa? Aramidan amin abanag asipakumbaba. With humility. With humility. Ang kinalastog. Wan. Yeah. So nga, numamisan bantayan mo iti puso. Puso nga garamid ha nga janakam. No puso talaga you serve with heart. Yay. So, kailangan din meron siyang people skills. Best leaders are those who can build a strong relationship, motivate and inspire their team and delegate tasks effectively. Ang iso amin tagaramid, ta iso lang tisikat. Dapat amo namat kaya giturong kadagiti kakatuana. Ket amo namat nga usaran dagiti laing dagiti kakatuana. Demgeg met. Nagdengeg niya. Because a good leader is a good listener.
Ayan, Sir Nat, sinya ti makunam jay. Well, mamadak dita nga masapol nga ma-build na jay team na. I mean, sa adje kung kunadang Eagles fly alone ngam haan niya napintas ni jay, no? Because if we are to fulfill a certain vision, kat papintasin tayo kasla ko maiti may isang lugar, may isang syudad. Siyempre, masapol mo lang titulong iti constituents. Anya gaputan na laing ka kung susulong mo lang aminan. Ken kas jengarod, adadagitay nalalaing nga kakadwam. So no anya ti paglaingan da isu dati iturong mo nga agaramid kin jay. Ta haang kamot nga jack of all trades. Agtitinulong. Okay, so sa araw na ito mga kapatid, may mga narinig kayo ng mga puntos kung paano tayo pipili na ng mga leaders na susunod dahil malapit na naman ang October. October ba ang filing? Yes. Pero hindi pa naman pagpili yan. Pero sana naman, wag na kayong mag-file kung hindi kayo qualified. Pero mababa yung qualification eh. Able to read and write. Pwede na yung kinder. Amendahan kung panada nga proprietary right to public office gano'n. So, ay, gano'n. Pero tingnan natin kasi alam mo, maraming mga marurunong din na walang pinag-aralan. Pero sila ay totoo, humble sila. At may puso. May puso, may ayat kiniapo Diyos. May takot. At sila yung mga kumisan mas marunong pa. Itong mga taong ito na magsisilbi sa Panginoon kasi tunay ang puso nila. Mga taong galing sa hirap. Yes. Kaya meron din naman yung mga galing sa hirap yumaman. At saka willing matuto. Willing matuto. So sa umagang ito mga kapatid, sa lahat ng mga nakikinig, nag-text yung aking kapatid sa USA, Arizona. Panood niya sa Facebook. Good morning sa iyo. Mamaya na tayo mag-usap. At maraming salamat sa lahat po ng mga naka-interact sa ating programa ngayon. Pili na Pino pa. At ang pagpili ng totoong leader. Totoo, yung sa kanta mo totoong leader na dapat magsilbi ng tunay, may takot sa Diyos at may integridad, sabi ni Sir Nats. May honesty at mapakumbaba. At ito yung mga nakakatakot na kuminsan parang wala na tayong mapili yata sa lugar na ito. Pero tingnan natin dahil magaling ang bendisyon ng Panginoon, bibigyan tayo ng wisdom at ibibigyan niya ng inspiration yung mga leader para mag-file at magkaroon ng tamang disposisyon sa pagsisilbi. Kaya nga ako nakasombrero ko, mukha akong governor ngayon. Para congressman yata. Pero tayo ay isang Juan de la Cruz. Representing the Juan de la Cruz ng ating bansa na ang tunay na pagmamahal ay nasa tao pero unang-una nasa Diyos. So magandang umaga sa inyong lahat at tayo ay nagpapasalamat sa muling dinig nyo at magbibigay pa ng mensahe. Huling mensahe si Pedro. Hindi pa huli ito kasi hindi pa natapos yung natin kasi yung pagpili natin ng kandidato talaga minsan ay nasa puso. Kasi minsan ang pagpili natin ng kandidato ay sa mga kaibigan, mga pamilya kasi yung kandidato may ginagawang mabuti daw sa kanilang pamilya. Kaya siya na lang. Kailangan sa amin na doon maipapan iti panagpili kadagiti na butos leader tayo kaaduan at tao ket agturong kadagiti mapagtalkan agayam pamilya ken otoridad. Ti daket awan dadakkel mabalbalakad ngam wenno apo kin mangisalakan. Actually kini apo Diyos talaga na iti pangalan tayo, iti knowledge tayo, iti panagpili iti kandidato. Di kailangan believer ka. Kailangan may takot ka sa Diyos. Kailangan kilala mo kung sino si Kristo at yung mga karakter niya. Pero sana tulungan tayo ng Espiritu Santo sa pagpili. Tayo turong namot, tayo iti ag-file, iti kandida sida, Sir Nats niya. Yes. Sa panagkunam. Well, haan lang nga, DJ, amu tayo, haan nga gaputa, kailya na rin. Diyan Rod, sino kit di talaga ada puso na, sirbi, tapat, ada karakter na.
Ada mo karakter na. So lang madi. Mayat ti karakter na. Marete daw. Mayat ti karakter na. Oh, that's sa gobyerno natin ngayon. Good morning sa lahat ng mga servant leaders. Yung mga nagsisilbi talaga na totoo sa kanilang puso. Marami yan sa gobyerno natin. Lalo na sa mga ahensya. Alam mo, itong mga nasa ahensya, Sir Nats, nagsisilbi at nagtatrabaho yan. Sobra pa sa 8 hours. Minsan, nag-overtime ba yan? With pay. Yes. Mahirap naman, nag-overtime ka, magsasakripisyo yung pamilya mo. Marami kang kakilalang ganyan, di ba? Nasa part ka rin ng CSO sa gobyerno. Dapat sa DILG. Ganun din. Ano? Yes. So, batiin natin sila lahat at lahat ng mga naninilbihan sa taong bayan. Bumabati po kami kasi saludo kami sa inyong mga kabutihan at sa pagsisilbi sa bayan. Maganda niyan, mataas na rin ang sweldo. Hindi kagaya noon, mababa. Ngayon, medyo mataas na. Mga pulis, mataas na rin. Sundalo, mataas na rin ang sweldo. O mga nasa civil servant, meron na ring tinatawag nilang adjustment. Matataas na. Yan. Kaya, yung mga nasa private sector na lang, ang wala. So, ngayon, sa araw na ito, maraming salamat sa inyo. At ang napakabilis ang oras natin. At natapos na naman tayo sa pagkakataong ito. Maraming salamat sa iyo, Pedro. At lalong-lalo na kayo, Sir Nats. Meron kang mensahe panghuli? Well, malapit na ulit ang pagpipili. Kaya piliin po natin kung sino ang nararapat. At sana ang mapili natin ay mga Pino pa. Ikaw, Pedro. Ang pagpili ng politiko ay parang pastor din Ganun ba? Kasi meron yung mga politiko talaga na deserve heartily. Di ba? Ang kalaban mo doon ay yung mga kasamahan mo din mga members, mga kalaban. Para din pastor yan Kasi sino ba ang kalaban ng pastor? Ang kalaban ng pastor minsan yung hindi nagbibigay ng tithes and offering. Iyon minsan siguro. Basta sa akin, sana kasi pagpili natin, tapos na ibotos, lumabas, tapos masama pala ang ugali, tayo rin magsasuffer. Yung mga tao ang magsasuffer. Kaya wag na nating puntahan pa yung suffering na yan. Hirap na ang Pilipino, mga kapatid. Kulang na nga kung minsan hindi na kumain ng bigas. Kaya ako, kung kinakain ko, kamote na lang. Masarap yan. Mahal din pala yun. Oo. Mahal. Pero ngayon, ang Pilipino, yan ang buhay ngayon. Pipilahan niya, 29 pesos na bigas. Pero nung tinignan yung bigas, luma na rin pala. At may amoy. May itim-itim pa. Kaya pipilahan yan dahil hirap na hirap. May marami pang mga kakilala natin na kumisan dati 1 kilong binibiling karne. Ay ngayon, 1/4 na lang. Tapos slice ng manipis yan. Ay humangin. Tinangay ng hangin yung in-slice kasi manipis masyado. Mas manipis pa sa bacon. Ginilig. Kawawa naman, Kaya saluyot at saka utong na lang tayo. Yan ang favorite natin. At sa buhay ng mga magsasaka, dyan sa Rosario, mga kasamahan natin, yung mga kaibigan natin, magandang umaga sa inyo. Araw na naman ang pagtatanim dahil tag-ulan. At mag-ingat ho kayo dahil pakidlat-kidlat. Kailangan pala ay hindi kayo sumilong sa mga kahoy, kundi talagang sa ilalim ng bahay talaga. May kuryente yung kahoy kaya mag-iingat ho tayo, pati yung mga bata na naliligo ngayon sa ulan. Tsaka maraming salamat. Good morning sa inyong lahat. Ito na ang ating may sasabihin pa si Actually, Pedro. Leadership is about serving a higher purpose. Ano ba yun? Higher purpose. Parang kailangan pa ng 30 minutes dyan, Pedro. Hindi, yung Bible version Bible verse. Sige, basahin mo na. Sige. Kasi ang Bible version, anadan yung nga rod, iti bagbagiyo ken ti amin nga arban nga ipaayawan ti Espiritu Santo kada kayo. When aywanan nyo ti iglesia ti Diyos, ginatang na babaon iti tara iti anak na para pastor na kita. Parehas ko lang dayta Ingatan you're nyo. serving
ingatan nyo ang constituent nyo, Constituent, komunidad. yes, Oo. komunidad. Oo. Mag-ingat din kayo. Oo, kasi ihatid kayo si Sir Nats doon sa sa ombudsman. Ombudsman. Aircon daw ang mga lugar doon at naka-wheelchair ka pa. May doktor pa doon, ano? Oh, so mag-ingat po tayo. At sa lahat ng mga nakinig, sana naman ay amerison nyo mata. Dahito na ibagatay at hantay mo sinayang ti oras yung ananggag. At sapay kumata, paruwan tayo, dagiti panpanunod tayo. Bigyan natin ng malalim pa na kahulugan ng ating pagsisilbi. Dahil tayo ay pinili ng mga Pilipino na tunay na naghahanap ng tunay na leader. At maraming salamat po sa lahat ng mga nanood at nakinig sa araw na ito. Baw po kami sa inyo lahat. Saludo at maraming salamat sa inyong lahat. Good morning. Good God bless morning you. to God bless everyone. you, Sir Nats. Thank you. Okay. Inyong natunghayan ang programang Pili na kasama si Pedro at si Juan. Kung kayo'y may mga katanungan, suhestyon o nais yung maging kabahagi ng programang ito, maaari lang tumawag o mag-text sa 0998-058-5530. Maaari din kayong magpadala ng inyong pinansyal na suporta upang magtuloy-tuloy ang programang ito. Maraming salamat po at magkasama-sama muli tayo sa susunod na kabanata. Mag-subscribe, i-follow, i-like at i-share ang programang ito sa inyong Facebook, YouTube, Twitch TV at Instagram.